Sa halip na protektahan ng nasyon, siya pala ang mismong magdudulot ng kasamaan sa kanilang bansa. At ang kanyang maitim na budhi ay nagresulta sa pagkawala ng 7 inosenteng buhay. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Banda sa timog silangan ng Europa, matatagpuan mo ang bansa ng Cyprus na isang isla. Nakasentro ang kaso sa isang maliit na bayan sa timog na bahagi ng bansa na tinatawag na Mitsero. May populasyon ang lugar ng hindi tataas sa 1,000 katao at sa liit ng kanilang komunidad, masasabi mong hindi pa ito ganoon kamaunlad. Halimbawa na lamang, may isang supermarket lang doon, isang gasolinahan, isang simbahan at tanging isang eskwelahan lang din. Subalit sa kabilang dako, may mga magagandang bagay rin naman sa lugar. Mga 6,000 taon ang nakakaraan, ang Mitsero ay isang maunlad na bayang kilala sa industriya ng pagmimina. Sa katunayan ng sila ay sinakop ng Roma ng panahong iyon, ang mineral na nakukuha nila mula sa bayan ay halos sapat na sa kinakailangang tanso ng buong imperyo. Bukod pa doon, marami ring nahahanap na ginto at iba pang mineral sa lugar. Naging maunlad ang kanilang bayan sa loob ng mahabang panahon, subalit syempre, ang lahat ng bagay ay may hangganan din. Nitong huling mga dekada, halos naubos na ang buong bayan. Ilang daang siglo nang inabandona ang mga copper mines at ngayon parang gustaw na lamang ito kung saan pinapalibutan ng lugar ng natirang mga tahimik na minahan at quarry. Kabilang na doon ang Coquino Limni o mas kilala bilang Blood Lake. Ito ay parang may kulay na dugo na lawa na dulot ng iba't ibang mineral at nakakalasong kemikal na matatagpuan sa lupa. Sa kasalukuyan, ang mga malawak na lupain ay bahagi na ng extended na UNESCO Geopark. Sa bansang Cyprus, maaaring humabot ng 45 degrees Celsius ang kanilang temperatura na ang ibig sabihin, sobrang madalang lamang doon umulan. Nang dahil dito noong April 2019, laking pagtataka ng mga lokal nang ang konting ulan ay nagsanhi ng pagbaha sa area. Bilang resulta, ang minahan at quarry sa baba ng bundok ay napuno ng tubig kung saan nagsilutangan rin ang iba't ibang mga bagay. Tumagal ng ilang araw ang ulan hanggang sa kabutihang palad noong April 14, 2019, tuluyan na rin itong humupa. Nang parehong araw, unti-unting bumaba na ang baha at natuyo na din ang mga daanan. Ito ang mga oras na may 3 lokal na bikers ang nagpasyang pumunta sa isang inabandonang minahan sa area dahil gusto sana nilang tingnan kung kamusta ang lugar. Umakyat sila sa isang scaffolding para mas makita ang kabuuan ng area at habang nasa taas, napansin nila ang mga nagkalat na bagay sa paligid. Ang isa sa mga ito ay sinubukang magtapon ng bato sa ibaba kung saan bahagyang nabungkal ang isang bahagi ng lupa. At pagkasilip nila sa likod ng mga alikabok, doon naman nila nakita ang isang itim na plastic bag. Nang puntong iyon, hindi pa sigurado ang grupo kung ano ang kanilang tinitingnan, kaya nagbiro pa ang isa na baka katawan daw iyon ng tao. Dala ng kanilang kuryosidad, nagdesisyon silang bumaba upang i-check ang laman nun at gamit ang isang stick, unti-unti nilang binuksan ang plastic. Di tumagal doon na bumungad sa kanila ang 2 paa ng tao na nakatali at sobrang naaagnas na. Sa kanilang takot at taranta, agad silang tumakbo para tumawag ng tulong at mabilis namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar. Nang sinuri ng mga officers ang mga labi, natukoy nilang ito ay bangkay ng isang babaeng mga nasa 30 pataas, may maitim na mga buhok at may kapayatan. Kinabukasan sa tulong ng iba pang ebidensya at report, nagawa rin nilang tuluyang ma-identify ang pagkakakilanlan ng biktima at kinilala nila ito bilang ang OFW na si Mary Rose Tiburcio. Siya ay isang Pinay na nagtatrabaho bilang kasambahay sa lokal na area at ito ay inireport ng kanyang roommate na nawawala mga 11 buwan na ang nakakaraan noong May 2018. Ang isang nagpalala pa ng sitwasyon, maging ang kanyang 6 na taong gulang na anak ay inireport ring nawawala kasama niya ng panahong iyon. Tinukoy naman nila ang pangalan ng bata bilang si Sierra Grace Socalyok at sa kanyang murang edad, siguradong hindi nito kayang maalagaan pa ang kanyang sarili nang wala ang kanyang ina. Sa kanilang investigasyon pa, napag-alaman nila na ang ama pala nito na ex ni Mary Rose ay naninirahan lang sa kalapit na area.
Bagaman matagal na panahon nang hindi sila nagkikita, maging siya ay nag-aalala din sa sinapit ng kanyang mag-ina. Sa kabila nun, bago pa man niya maipagluksa ang pagkawala ng dalawa, bigla na lang itong inaresto ng mga otoridad sa paghihinala na siya ang may kagagawa ng krimen. Pero ng panahong iyon, hindi pa nila alam na mali ang hinuli nilang salarin. Habang tumatakbo ang investigasyon sa kaso ni Mary Rose, may ibang rescue parties naman ang nagpa siyang tumingin-tingin pa sa paligid ng ibang minahan at quarry para kay Shera. Subalit sa ikalimang araw ng paghahanap nila sa bata, ang lahat ng pag-asa nilang matagpuan ito ay tuluyan ng naglaho. Nang ni-review nila at tininak ang online messages ni Mary, nagkaroon ng masamang kutob ang mga detectives sa 2 army officers na nagtatrabaho para sa National Guard. At dahil sila ang huling mga taong nakausap ng Pinay bago ito nawala, naging sapat na iyong dahilan para ipatawag sila ng pulisya sa estasyon upang interviewin. Sa kanilang pagkikipag-usap sa dalawa, ang isa sa mga ito ay na-cleared out kaagad sa suspisyon, pero iba naman ang naging resulta sa natitira pang isa. Dahil ng mismong sumunod na araw, umamin itong may napatay nga siyang tao at pagkalipas pa ng ilang minuto, nag-confess din ito sa dagdag pang-6 na pagpatay. Sa ganoong dami ng biktima, maikukonsidera na siyang serial killer nang may 7 biktima sa kabuuan. Pagkalahad niya ng sekretong iyon, halos hindi makapaniwala ang mga otoridad, lalo pa at napakababa lamang ng crime rate sa Cyprus. Sa katunayan, kung ang taong ito ay talagang nagsasabi ng katotohanan, maitatala siyang pinakaunang serial killer sa kanilang bansa. Ang pangalan ng lalaking ito ay Nikos Metaxas at ng panahong iyon, siya ay nasa edad na 35 anyos. Nang naka-assign sa National Guard, ito ay isang army captain na ang ibig sabihin may mataas itong otoridad at kinagalang rin siya ng karamihan. Wala masyadong available na impormasyon tungkol sa kanyang kabataan, maliban na lang na siya ay ipinanganak noong taong 1984. Bagaman nakasama niya naman ang pareho niyang mga magulang noong simula, di tumagal inabando na ito ng kanyang Bulgarian na ina sa murang edad. Kalaunan pagbalik niya sa kanilang lugar, tuluyan na rin itong nakipagdiborsyo sa ama ni Nikos. Ayon sa mga ulat, ang pag-abando ng ito ng ina ni Nikos sa kanya ay nagdulot ng matinding trauma sa bata. Gayunpaman, nanatili naman itong may magandang relasyon sa kanyang ama at pati na rin sa iba pa nilang kamag-anak sa side nito. Graduate si Nikos sa Evilpuden Military School bago ito ganap na sumali sa military kung saan lubos niyang ipinagmalaki ang pagiging armored guard para sa kanilang nasyon. Nang sinusunod rin ang mental health military program, wala naman silang napansin sa mga test results nito na nagpapakita na wala siya sa katinuan o hindi mentally fit para sa trabaho. Sa kabila nun, madalas naman siyang ilarawan ng kanyang kapwa sundalo na may pagka-narcissist nang may labis na kumpiyansa sa sarili. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon ito ng asawa at 2 anak na edad 6 at 7 taong gulang nang panahong siya ay inaresto. Yun nga lang sa hindi na ibunyag na dahilan, hindi rin tumagal ang pagsasama nilang mag-asawa kaya nagkasundo silang kumuha ng diborsyo kalaunan. Mula nun bagaman hiwalay na siyang naninirahan sa kanyang pamilya, hindi naman malayo ang nilipatang lugar ng mga ito mula sa kanya. Gayunpaman ang kinakailangang 1 oras na biyahe papunta sa kanila ay naging sapat ng dahilan para madalang lamang na bisitahin ni Nikos ang kanyang mga anak. Bukod sa trabaho niya sa military, may hilig rin si Nikos sa fotografiya kung saan gumugugol talaga siya ng panahon para kumuha ng mga litrato lalo na tuwing weekends. Obserbasyon pa ng kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sadya lang daw itong tahimik, sensitibo at magaling sa art. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, marami pa pala itong itinatagong lihim. Nang hiwalay na sa kanyang asawa, bumalik sa pakikipag-date si Nikos pero hindi nga lang sa publiko. Gamit ang pseudonym na Orestes na isang Greek word na ang ibig sabihin ay Conqueror of Mountains, gumawa siya ng iilang peking social media accounts at kalaunan maging mga peking dating profiles. Ito rin ang pangalang ginamit niya sa Badoo na isang dating app na komong ginagamit sa bansang Cyprus. Sa pamamagitan ng app na iyon, doon niya inakit ang karamihan sa kanyang mga biktima. Sa makatuwid pagkalipas ng ilang buwang pag-uusap, nagdesisyon na itong makipagkita kay Mary Rose ng personal para mag-arrange ng casual na hookup. Ito rin ang parehong mga mensaheng nabasa ng mga otoridad na nagresulta sa pagkadiskubre nila sa totoong salarin. Noong May 4, 2018,
Nakatanggap si Mary ng ilang dosenang mensahe mula kay Nikos at nakatakda sana silang magkita noong gabi ng araw ding iyon. Yun nga lang pagkatapos ng kanilang pagtatagpo, ito na rin ang huling beses na nakipag-contact ang Pinay kahit kanino. Upang matra kung sino ang kausap ni Mary Rose, kinontak ng mga otoridad ang customer service ng Badoo at sa kabutihang palad, kahit pa ang account ay binura na ng ilang buwan ang nakakaraan, nagawa pa rin nilang makuha ang IP address na nasa ilalim ng pangalang Orestes. Gamit ang impormasyong iyon, nadiskubre ng pulisya na may isa ring Facebook account na may parehong pangalan ang dinilit kasabay ng pagbura niya sa account sa Badoo. At syempre gamit ang diagnostics at pagkukumpara sa internet service providers, isang pangalan lamang ang lumabas at iyon ay kay Nikos Metaxas. Ito rin ang naging paraan nila para mahuli ang suspect kung saan agad rin siyang umamin sa kanyang ginawa. Sa kabila nun, inilarawan ng mga officers ang kanyang confession na walang kahit anong emosyon o wala man ng bahid ng pagsisisi. Sa loob ng ilang araw niya sa bilangguan, nagdesisyon itong gumawa ng 10-page manifesto kung saan idinatalya niya ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang mga biktima, kung paano niya sila pinatay at kung saan sila mahahanap. Nang puntong iyon, bago pa man ng mga otoridad matanggap ang sulat, isang katawan pa ang nadiskubre ng mga search crew sa parehong minahan kung saan natagpuan ang mga labi ni Mary. Ang hinahanap sana nila noon ay ang kahit anong senyales kung nasaan ang anak nitong si Shera. Pero sa halip, ang natagpuan nila ay ang mga labi ng isa pang Pinay na tinukoy naman bilang si Arian Palanas Lozano. Kagaya ni Mary Rose, hubot-hubad ito ng kanilang ma-recover at sobrang naaagnas na. Si Arian ay isa namang 20 years old na Pinay na matagal na rin naninirahan sa Cyprus kung saan lumipad siya doon mula sa Pinas para magtrabaho bilang kasambahay. Isang beses nang umalis ang kanyang mga amo para magbakasyon sa bundok, nagpasya siyang maghanap ng part-time job para makadagdag pa sana sa kanyang kinikita. Gayunpaman pagka-uwi ng kanyang mga employers noong unang linggo ng August, hindi na nila ito mahanap. Agad nilang inireport ang kanyang pagkawala sa mga otoridad nang nagpapaliwanag na ang pinakahuling beses na nakita nila itong buhay ay noong July 21, 2018. Inilarawan nila si Arian bilang carefree at adventurous kung saan lumipat ito sa isla para makapagsimula ng bagong buhay. At bagaman nakuha nga niya ang kanyang inaasam sa maikling panahon, hindi naman ito tumagal. Ayon sa autopsy reports ng biktima, kagaya ni Mary Rose, ito ay pinatay din sa pamamagitan ng pagsakal pagkatapos niyang makipagtalik sa salarin. Dito pa lamang may napansin ng pattern ang mga otoridad kung saan sobrang malinaw na target na biktimahin ni Nikos ang mga Pinay na siguro ay madaling magtiwala. At base sa kanyang modus, inaakit niya ang mga ito sa pamamagitan ng dating app na Badoo, makikipagkasundo siyang makipagkita upang makipagtalik at pagkatapos nun, sa kanya sasakalin ang kanyang biktima hanggang sa sila ay mamatay. April 25, 2019, ang araw na sinulat niya ang kanyang 10-page na manifesto, may isang bagong biktima pang nadiskubre ang mga detective. Matatagpuan mga 8 milya sa hilagang silangan ng Mitsero ay ang Oron Shooting Range. Ang hindi pa nakikilalang biktima ay tinukoy nila bilang isang dalagang nag-migrate naman mula sa Nepal patungong Cyprus para rin magtrabaho. Nadiskubre nila ang bangkay nito na parang basta nalang itinapon sa isang butas na matatagpuan sa remote na parte ng shooting range. Kagaya ng iba, ang time frame ng pagkamatay nito ay banda rin sa summer noong 2018. Sa kasamang palad, halos napakakonti lang ng impormasyong nalaman nila tungkol rito at bagaman ng ibang lugar ay kinilala siya bilang si Ashmita Kahar Anu, base sa official report ng kapulisan nakalagay lamang itong unknown. Gawa ng sunod-sunod na paglutang ng mga bangkay, maraming mga tao ang nakaramdam ng kilabot dahil sa mga karumal-dumal ng pagpaslang. Hindi sila sanay sa ganito sa kanilang lugar, kaya natakot silang baka mas marami pang biktima ang serial killer na si Nikos. At hindi nga sila nagkamali doon dahil simula pa lamang ito nang maibubunyag pa niyang lihim. Kung maaalala nyo kanina ang binanggit kong kilalang lawa na tinatawag na Kukino Limni, naging bahagi rin ito ng kanyang mga krimen. Ilang araw pagkalipas ng kanyang pagkaaresto, hiniling ni Nikos sa mga officer na dalhin siya nila sa lawa dahil maipapakita daw siya sa kanilang mahalagang bagay. Nang itinuturo ang hilagang bahagi ng Kukino Limni, sinabi ni Nikos sa mga otoridad na kung maghahalongkat sila doon,
may mahahanap silang katawan ng 2 pang babae at isang bata. Agad na sinimula ng mga investigators ang pagsisiyasat sa area at gamit ang sonar equipment, dinala ito ng mga diver sa tubig upang subukang hanapin ang mga sinasabi niyang biktima. Ang mga kamerang ginamit nila ay may kakayanang kumuha ng napakalinaw na mga litrato kahit pa sa lalim na hanggang 300 meters. Kaya dahil doon, naging higit pa ito sa sapat para mai-explore ang buong quarry. Dito magal pagkaraan lang ng ilang oras, natagpuan nga nila kaagad ang 2 labi ng mga biktima. Inilagay sila ni Nico sa loob ng mga maleta at basta na lang itong itinapon sa lawa. Upang masigurado ring hindi ito lulutang, may itinali siyang semento sa bag bilang pabigat. Base sa isinagawa nilang eksaminasyon, ang unang katawan ay kinilala nila bilang ang 36 years old na Romanian national na si Livia Florentina Bunea. Isa rin itong kasambahay na naninirahan sa Cyprus at kasama nitong natagpuan ay ang katawan ng 8 years old niyang anak na kinilala naman nila bilang si Eleanor Natalia Bunea. Ang dalawa ay parehong inireport na missing noong September 2016 pa at pinapaniwalaan rin ng mga otoridad na sila ang pinakaunang biktima ni Nikos. Nang isinilang noong taong 1980 sa Bazar, Romania, naging pangarap na ni Livia ang magkaroon ng mas stable na trabaho at pamumuhay. Lumipat siya sa Cyprus kasama ng kanyang anak para subukan sanang makahanap ng mas malago at masayang buhay. Sa halip, matinding kapahamakan lamang ang nakuha nito pagkatapos niya makilala si Nikos sa isang dating app noong 2016. Nang nagkita ang dalawa para makipagtalik, sinakal ito ni Nikos sa gitna ng kanilang tagpo kung saan nasaksihan iyon ng kanyang anak na si Eleanor na bigla na lang pumasok sa kwarto. Kaya sa kanyang takot na mahuli at maituro ng bata, nagdesisyon itong idamay na rin si Eleanor sa pagpatay. Nang sumunod na gabi, pareho niyang iniligpit at itinapon ang mag-ina sa lawa. Pag-alaala pa nga ng isang turista noong June 2017, nang bumisita di umano siya sa Kokilolimni para kumuha ng mga litrato, inilarawan niya ang lugar na parang may pagkamisteryoso at kakaiba. Dagdag pa niyang komento, sobrang baho daw ng amoy nito na para bang may namatay. Bukod pa doon, napansin niya rin noon ang mga iilang maleta at tali malapit sa gilid ng lawa. Pero ng panahong iyon, hindi daw pumasok sa kanyang isipan na naglalaman ito ng patay na tao. 2 araw ang lumipas pagkatapos matagpuan ang labi ng mag-ina. Nahanap na rin sa wakas ng mga divers ang isa pang biktimang itinapon din sa lawa. Tinukoy naman nila ito bilang ang 31 years old na Pinay na si Maricar Valtes Arqueola, na isa ring OFW at nagtatrabaho bilang kasambahay sa Cyprus. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa Pinas para subukang maghanap ng mas mataas na sahod sa ibang bansa at gayon din ay mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang 2 taong gulang niya noong anak na naiwan sa Pilipinas. Inireport si Maricar na nawawala noong tagsibol ng 2017 at bagaman naging kampante na ang kanyang pamilya na natagpuan na rin ito sa wakas, hindi mailarawang sakit at lungkot naman ang kanilang naramdaman dahil sa loob ng mahabang panahon, umaasa pa rin silang babalik ito sa kanila balang araw. Yun nga lang, iyon ang isang bagay na hinding-hindi na mangyayari. Nang puntong iyon, isang biktima na lamang ang hindi pa natatagpuan ng mga pulisya, ang anak ni Mary Rose Tiburcio na si Shera. Mula noong inaresto si Nikos kasi, hindi pa rin talaga ito nagbibigay ng eksaktong lokasyon kung saan niya itinago ang bangkay ng bata, kaya ang unang hinala lang nila ay matatagpuan din nila ito sa minahan kung saan itinago ang katawan ng kanyang ina. Subalit pagkaraan ng halos 2 buwan, inilahad rin sa wakas ni Nikos sa mga otoridad kung saan nila ito mahanap. Ayon sa kanya, itinapon naman daw niya ang bata sa Lake Memi na isang lawang matatagpuan naman sa kanlurang bahagi ng Mitsero. Kagaya ng ibang crime scene, malayo rin ito sa kabihasnan at walang masyadong tao. Isang perpektong lugar para itago ang kanyang kakilakilabot na sekreto. Noong June 12, 2019, pinayagan si Nikos na muling lumabas ng kulungan at ito ay para samahan ang mga pulisya sa lawa upang magabayan niya ito kung saan nila makikita si Shera. Pagkarating nila doon, itinuro niya ang hilagang silangang bahagi ng lawa at ito ang tinutukang area ng mga divers para siyasatin. Tumagal ng ilang oras ang kanilang paghahanap hanggang sa nakita rin nila ang mga labi ng bata, mga 6 na metro sa ilalim ng tubig. Nakabalot ang kanyang katawan sa isang tela at may nakatali rin ditong semento upang hindi siya lumutang. Sa wakas pagkatapos ng 59 days na paghahanap,
Nagawa rin nilang ma-recover ang lahat ng mga biktima at matuldukan ang karumaldumal na krimen ni Nikos. Sa isang statement sa media ng Pangulo ng Cyprus, sinabi nitong nagulat daw siya sa napakaraming pagpatay laban sa mga banyagang kababaihan at kabataan. Kinokondena niya ang mga karahasang ito at nangako rin siyang sisikapin niyang bigyan ng hustisya ang mga biktima. Gayunpaman sa kabila nun, marami sa mga tao ang hindi naging masaya kung saan inakusahan nila ang mga otoridad ng pagiging tamad, pabaya at incompetent sa mga migrant workers. Para sa kanila, nagkulang ang mga ito ng aksyon sa paghahanap sa mga nawawala na dapat sana dahil sa liit lang ng kanilang bayan ay agad itong napansin ng mga kapulisan. Kung may isinagawa kasi na investigasyon kaagad ang mga otoridad sa mga unang biktima pa lamang na nawala, napigilan sana nila ng mas maaga si Nikos na pumatay pa ng kasunod ng mga biktima. Bilang pagdinig sa mga protesta at reklamo ng mga tao, sinalo ng police chief ng bansa ang responsibilidad sa kapabayaan habang kusa namang nag-resign sa pwesto ang justice minister. Sa paghahanda para sa paglilitis ng kaso, si Nikos Metaxas ay sinampahan ng 7 counts ng first-degree murder. Subalit bago pa man siya humarap sa judge, kinailangan itong maghintay muna ng mahaba-habang panahon. Kasabay kasi ng 700 na personal statements, kinailangan ring i-review ng mga otoridad ang ebidensya mula sa 5 crime scenes, 7 katawan ng mga biktima, 9 na properties at 453 na iba pang mga bagay. Maliban pa doon, may mga reports din ang mga detectives na dapat salain dahil ilang beses binago ni Nikos ang kanyang unang salaysay bago ang trial. Noong una, plano sana nitong labanan ang mga kasong isinampa sa kanya sa pamamagitan ng isang gawa-gawang kwento. Ayon sa ibinahagi niya sa mga officers, kaya niya lang daw sinakal ang 2 sa kanyang mga biktima ay dahil pinaghihinalaan niyang may plano ang mga ito na ibugaw ang kanilang mga anak. Sa makatuwid, ang pagpatay sa 2 ay itinuturing niyang parusa at pinalaya niya naman daw ang 2 bata sa pamamagitan ng mercy killing. Dagdag pa sa salaysay na iyon, nagdahilan din siya na kaya niya naman di umano pinatay si Maricar habang sila ay nagtatalik ay dahil naalala niya si Livia. Ito rin ang parehong rasong ibinigay niya sa pagkitil niya sa buhay ng Nepalese na si Ashmita. Kalaunan, nang napagtanto nitong hindi gagana ang kanyang depensa, nagpasya na lamang siyang ihinto ang pekeng kwento. Bago niya isinulat ang 10 pages na manifesto, sinabi niya sa mga interrogators na bored daw siya at na gusto niyang pumunta sa kulungan. Dalhan na lang di umano nila ito ng papel upang maisulat niya ang lahat. Sa pagdaan pa ng panahon, waribay may nagbago rito paunti-unti dahil napagtanto niya kalaunan kung gaano kaseryoso ang naging resulta ng kanyang mga kilos. Nakita niya mismo ang sakit, galit at lungkot na gawa ng kanyang sariling mga kamay dahilan para ang mukhang maangas niyang personalidad ay kusang nabasag. Saad pa nito sa isang salaysay, "Ako talaga ang may kagagawan ng lahat ng terribleng krimen at inaako ko ang buong responsibilidad para doon. Gusto ko bang ibalik ang oras? Hindi na pwede. Humihingi ako ng patawad sa mga biktima at sa kanilang pamilya. Patawad rin para sa mga bata. Paumanhin rin sa Cypriot public na siguro ay nagtataka kung paano humantong ang isang tao sa puntong ito. Parehong katanungan din ang bumabagabag sa akin pero hindi ko nga lang nahahanap pa ang sagot. May mga alaala akong sinusubukan kong kalimutan sa loob na ng ilang dekada." Ang tinutukoy na alaala ni Nikos rito ay ang kanyang childhood trauma. May isang beses pa nga na sinubukan niyang isisi ang kanyang mga kilos sa Greek genocide noong 1922, subalit ayon naman sa mga psychologists, si Nikos daw ay may severe antisocial personality disorder at kinukonklude din nila na sobra itong narcissistic at walang konsensyang klase ng tao. Sa katunayan kung hindi siya nahuli, siguradong ipagpapatuloy niya pa rin ang ginagawa niyang pagpatay. Sa kanyang 7 biktima, tanging si Ashmita lang ang namatay dahil sa head injury, habang ang lahat ng 6 pang iba ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal. Kaya bilang resulta noong June 24, 2019, siya ay hinatulan ng 7 life sentences o habang buhay na pagkakakulong. Tinanggap ni Nikos ang hatol ng wala namang pagkontra at nangako pa nga itong hindi na niya tatangkain pang iapila ang sentensya. Sa pagtatapos ng paglilitis, nasiyahan naman ang publiko dahil sa nakuhang parusa ng salarin.
At bilang pagtulong sa pamilya ng mga biktima, ang isang Cypriot businessman na si Stelios Hadjilonou, na siya ring founder ng British airline na EasyJet, ay nag-anunsyo naman na magbibigay siya ng 10,000 euros o mga 600,000 pesos sa bawat pinakamalapit na kamag-anak ng mga ito. Bagaman hindi rin kasalanan ng buong nasyon ang mga pagpatay, gumawa pa rin ng inisyatibo ang mga tao na humingi ng patawad sa pamilya ng mga bansang pinagmulan ng mga biktima. Sina Livia Florentina Bonea, Eleanor Bonea, Maricar Valtes Arqueola, Mary Rose Tiburcio, Shera Grace Sucalyok, Arian Palanas Lozano at si Ashmita Kadkar Bista ay mga kababaihang nagnanais lamang ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din sa kanilang mga pamilya. Nang malayo sa kani-kanilang tahanan, nagsumikap sila sa pagtatrabaho sa isang lugar na may ibang kultura, salita, at kasama ng mga taong hindi nila gaanong kilala. Dahil sa kanilang pagtitiwala at kahinaan, kaya nagawa niya ang mga ito na lokohin at dalhin sa isang karumal-dumal na kamatayan. Isang pagkamatay na hindi naman karapat-dapat maranasan ni numan, lalo na ng mga bata. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.